Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating matutunghayan ang American psychological thriller movie na may pamagat na side effects. Nag-umpisa ang kwento kay Emily Taylor, isang socialite na babae, at nakikipag-usap sa kanyang boss, ipinapaalam na hindi siya makakapasok bukas. Ang kanyang asawang si Martin Taylor ay uuwi mula sa kulungan, matapos ang 4 na taong sentensya dahil sa insider trading. Kinaumagahan, si Emily at ang kanyang biyenan ay nagmaneho papunta sa kulungan para sunduin si Martin. Sobrang miss na niya ito, at masayang-masaya siyang makita ito muli. Kinabukasan, nagmamaneho si Emily ng kanyang kotse ngunit nawala siya sa sarili at bumangga sa pader, sinusubukan niyang magpakamatay. Pagkagising niya ay nasa ospital na siya, isang psychiatrist ang lumapit sa kanya at nagpakilala bilang si Dr. Jonathan Banks. Noong una, gusto ni Dr. Banks na manatili siya sa ospital ng ilang araw pa, pero tumanggi si Emily. Kakalabas lang ni Martin sa bilangguan at kailangan niyang magtrabaho. Dahil wala pang trabaho si Martin, nakumbinsi niya si Dr. Banks na isang pagkakamali lang ang nangyari at nangako siyang kukunin ang kanyang iniresetang antidepressant at pupuntahan siya ng regular. Isang araw sa trabaho, nakaramdam ng pagduduwal si Emily at nagsuka sa banyo. Nakita ito ng kanyang amo at lumapit upang tingnan siya. Nakita niya ang antidepressant at sinabi ng amo niya na dati na siyang umiinom nito at nagduduwal din siya noon. Pumunta naman si Emily sa opisina ni Dr. Banks para sa therapy session na ipinangako niya. Ibinahagi ni Emily na dati siyang nagguhit ng mga larawan ng kanyang mga kaibigan at ng mga tao sa paligid niya noong nasa eskwela pa siya, at iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta sa New York para mag-aral ng graphic design. Nagtatrabaho siya sa bar para mabayaran ang klase niya at doon niya nakilala si Martin. Binawi siya nito at hindi nagtagal ay ikinasal na sila. Nang nakatira pa siya sa Greenwich, Connecticut, nakulong si Martin. Sobrang na-overwhelm siya at nagsimula siyang mag-therapy session kay Dr. Victoria Siebert. Sinusubukan na humanap ng mas angkop na gamot para kay Emily. Nagkita si Dr. Banks at Dr. Siebert sa isang komperensya ng mga doktor. Mula sa mga sinabi ni Dr. Siebert, nakita niya si Emily matapos nitong mawalan ng lahat at pumunta sa syudad para maghanap ng trabaho. Pagkatapos ay hindi na niya ito nakita ulit. Ibinahagi ni Dr. Banks na naghirap din si Emily. Nagulat si Dr. Banks dahil hindi pa ito nabanggit sa kanya ni Emily. Sa kanilang bahay, naghahanda sina Emily at Martin para sa isang party na inihahanda ng kanilang mga dating kaibigan. Sa party, nakasalamuhan nila ang mga ito at nagbatian. Pero nagpaalam si Emily para pumunta sa bar dahil hindi siya komportable. Lumapit sa kanya ang isang kaibigan na si Julia at napansin na umiiyak siya. Nagmungkahi ito ng mga gamot na tinatawag na Effexor, at sinabing talagang nakatulong iyon sa kanya. Matapos niyang hilingin kay Julia na tawagin si Martin, nakaramdam ng sobrang pagkabalisa si Emily at tumakbo palabas. Di nagtagal, dumating si Martin at lumabas silang dalawa sa party, si Emily naman ay nakasandal sa dibdib ni Martin. Nasa istasyon ng tren si Emily nang muling mawala sa sarili. Palapit siya sa riles, pero salamat sa isang pulis na tumapot sa kanyang balikat, bumalik ang kanyang malay. Kasama ni Dr. Banks ang kanyang asawang si Deirdre nang biglang dumating si Emily, na nagbigay gulat sa kanila. Noong una, nais niyang pagantayin si Emily dahil gusto niyang samahan si Deirdre sa kanyang interview sa trabaho. Pero nang malaman niya ang mga pagtatangka ni Emily, nagpaalam siya sa kanyang asawa. Sa halip, sinabi ni Dr. Banks kay Emily na tumuon sa hinaharap, sa kanilang hinaharap ni Martin. Ayon kay Emily, talagang sinisikap ni Martin na maibalik ang kanilang buhay, at talagang nagpapasalamat siya sa kanya. Namimili pa nga siya para mas maging masaya ang kanilang relasyon. Sinabi rin ni Emily kay Dr. Banks na sinubukan ng kaibigan niyang si Julia ang isang bagong gamot at nakatulong iyon sa kanya. Nang marinig ito, pumayag si Dr. Banks na baguhin ang gamot ni Emily at nagbigay siya ng Race Eta para sa Ablexa, ang gamot na inirerekomenda ni Dr. Siebert. Habang kumakain ng tanghalian si Dr. Banks kasama ang ilang kasamahan niya, ibinahagi nila na nakakatanggap sila ng alok para maging konsultant para sa isang bagong gamot na pang-anti-anxiety, ang Delatrex. Nakita ni Dr. Banks na ito ay isang pagkakataon para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya at tinanggap niya ang alok. Sa kanilang bahay, ibinahagi niya sa kanyang asawa ang magandang balita.
Pero hindi masaya si Deirdre dahil ibig sabihin nito ay mas kaunti ang oras na makasama ang pamilya. Pero nakumbinsi niya ito na makakatulong talaga sa kanila ang pera. Pagkatapos ay dumating ang kanyang stepson, kaya napahinto ang kanilang usapan. Samantala, mas maganda na kaysa dati ang relasyon nina Emily at Martin. Magkasama silang gumugugol ng oras, naglalakad-lakad sa bayan, at mukhang gumagana naman ang bagong gamot kay Emily. Isang gabi, nagising si Martin dahil naglalakad na tulog si Emily habang nagluluto at naghahanda ng mesa. Kaya sa kasunod na therapy session, hiniling ni Martin kay Dr. Banks na palitan ang gamot ni Emily dahil mas lumala ang paglalakad niya habang tulog. Pero hindi sumang-ayon si Emily sa ideyang ito. Sinasabi niyang iyon lang ang gamot na gumagana sa kanya. Dati daw, parang palaging nakalutang sa ulap ng lason ang isip niya, at ayaw na niyang maranasan ulit iyon. Sa huli, wala nang nagawa si Dr. Banks at hinayaan niyang manatili si Emily sa Ablexa. Sa bahay, ibinahagi ni Martin ang balita na malamang ay lilipat sila sa Houston para sa trabaho niya. Hindi nagustuhan ni Emily ang ideyang ito dahil gusto niyang bumalik sa Greenwich. Kinabukasan, alas 4 ng hapon, dumating sa trabaho si Emily na sobrang late sa alas 4. Sinabi niya na nakalimutan lang niyang bumaba sa tren dahil sa kanyang problema sa pag-iisip. Mabuti na lang at naiintindihan ng amo niya ang kanyang sitwasyon at pinayagan siyang magpahinga ng isang araw. Samantala, kakauwi lang ni Martin mula sa pakikipagkita sa kanyang kaibigan, pero nang tawagin niya si Emily, hindi ito sumasagot. Nakita niya sa upuan ang isang maliit na barko na may sulat, at 3 plato rin sa kanilang mesa sa kainan. Pumunta siya sa kusina at nakita niya si Emily na naghihiwa ng gulay. Bigla na lang humarap sa kanya si Emily at sinaksak siya ng 2 beses sa tiyan. Hindi lang iyon, nang subukang tumakas ni Martin, sinaksak ulit siya nito sa likod. Gumapang siya palayo kay Emily para iligtas ang sarili, pero mabilis siyang nawalan ng dugo at nawalan ng malay. Pinanood ni Emily ang pagdurugo ng kanyang asawa habang nakatitig lang. Pagkatapos ay nilagpasan niya ang katawan nito at nahiga sa kama na parang walang nangyari. Dumating ang pulisya kinaumagahan, pero wala na si Martin. Nang kinakausap ng detective si Emily, nanginginig ito at sinabi lang na natutulog siya at wala siyang maalala. Tinawagan din ng mga pulis si Dr. Banks sa estasyon ng pulisya dahil hinahanap siya ni Emily. Inakala ng mga pulis na si Emily lang ang suspect dahil lahat ng ebidensya ay nagpapatunay na walang ibang tao sa apartment. Ipinaliwanag ni Dr. Banks na may posibilidad na natutulog si Emily. Ito ay side effect ng gamot na iniinom niya. Binalaan siya ng pulis na makipagtulungan sa kanila dahil kung mapatunayang hindi nagkasala si Emily, siya naman ang masisisi dahil sa pagbibigay ng gamot. Pero ayaw ni Dr. Banks na ipagkanulo si Emily. Dinalaw niya si Emily sa bilangguan, at mas lalong lumala ang hitsura nito. Patuloy pa rin siyang nagkakaila na siya ang pumatay kay Martin. Dahil doon, ayaw na niyang makita pa ang anumang gamot. Tumawag si Dr. Banks kay Dr. Siebert at humingi ng kanyang opinyon. Natatakot siya na mapatunayang nagkasala si Emily. Pero kinumbinsi siya ni Dr. Siebert na hindi siya kakasuhan dahil wala siyang maalala. Pumunta naman si Dr. Banks sa isang pulong kasama ang isang private investigator na inuupahan ng ina ni Martin. Hiniling din ng ina na makipagtulungan siya para masabit si Emily. Pero tumanggi ulit siya, at sinabi na niya ang lahat ng alam niya. Kinabukasan, dinalaw ng ina ni Martin si Emily sa bilangguan. Gusto niyang malaman ang katotohanan ng nangyari sa kanyang anak. Ang puso ng isang ina ay nawasak sa 100 piraso. Kakabalik lang ng anak niya at ngayon ay mawawala na siya magpakailanman. Pero paulit-ulit lang ang sagot ni Emily na wala siyang maalala. Hiniling naman ni Emily na iparating niya ang kanyang pahayag sa publiko. Kaya nag-guest siya sa TV at binasa ang pahayag ni Emily na isinulat niya mismo. Ang layunin nito ay upang magbigay ng kamalayan sa publiko tungkol sa mga side effect ng Ablexa. Pero ikinabahala ito ni Dr. Banks dahil parang siya ang sinisisi sa pahayag na ito dahil sa pagpapainom ng gamot kay Emily. Nasira na ngayon ang kanyang reputasyon sa publiko. Talagang naapektuhan nito ang kanyang buhay. Nagkukumpulang mga mamamahayag sa harap ng kanyang bahay, at nawawala ang privacy ng kanyang pamilya. Nag-aalala rin ang ibang pasyente niya na baka mangyari rin sa kanila ang nangyari kay Emily, at iniwan siya.
Humingi rin ng mga record ng kanyang mga kasalukuyan at dating pasyente ang mga awtoridad. Patuloy pa rin silang nagtatanong sa kanya kung bakit hindi niya ipinasok sa ospital si Emily matapos ang unang pagtatangkang magpakamatay nito. Hindi naman naniniwala si Dr. Banks na sasaktan ni Emily ang ibang tao dahil wala siyang record ng karahasan. Pero hindi mukhang masaya ang pulis sa kanyang dahilan. Sa kabilang banda, nagsimula ng mag-alala si Deirdre para sa kanyang asawa, pero nakumbinsi niya ito na hindi siya makakasuhan. Dumating ang araw ng paglilitis. Kasama sa mga saksi ang matandang lalaki sa parking lot, ang pulis sa istasyon ng tren, at syempre, si Dr. Banks, ang mga taong nakakakilala sa mga pagtatangkang magpakamatay ni Emily bago ang insidente. Ipinaliwanag ni Dr. Banks sa hurado na naniniwala siyang hindi gising si Emily at ibig sabihin ay hindi niya sinasadya ang ginawa niya. Ang huling desisyon ay nagkasundo na ang akusado ay hindi nagkasala dahil sa kabaliwan, o NGRI. Kaya hindi makukulong si Emily, pero kailangan niyang manatili sa mental institution hanggang sa masigurong hindi na niya masasaktan ang sinuman. Pero hindi masaya si Emily dito. Naniniwala pa rin siya na hindi siya baliw. Sinisisi niya ang Ablexa, at pati na rin si Dr. Banks dahil sa pagpapainom sa kanya ng gamot. Nais niyang labanan ang hatol, pero nagawa naman siyang kumbansihin na tanggapin ito. Pero hindi pa tapos ang problema ni Dr. Banks. Sinisisi siya ng kanyang mga pinakamalapit na kasamahan sa kasong ito. Isa sa mga kasamahan niya, si Jean, ay inakusahan pa nga siya na may relasyon kay Emily. Ikinwento ni Jean ang insidente kay Allison Finn, isang dating pasyente ni Dr. Banks. Nangyari ito noong panahon ng kanyang residency. Sinasabi ni Allison na may relasyon sila ni Dr. Banks. Pagkatapos ay nagpakamatay ito at nag-iwan ng isang nakakatakot na tala tungkol sa kanya. Pero syempre, pawang-kathang isip lang iyon. Napagod na sa patuloy na paninisi, ibinahagi ni Dr. Banks ang kwento sa kanyang asawa at nagpa siya na mag-research para patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Sa website ng Ablexa, nakita niya ang pananaliksik na isinulat ni Dr. Siebert tungkol sa side effect ng paglalakad na tulog. Kaya tinanong niya kung bakit hindi niya ito sinabi sa kanya. Tinanong din niya kung naranasan ba ni Emily ang side effect na iyon nang kumonsulta ito sa kanya. Pero itinanggi lahat ni Dr. Siebert. Hindi pa rin nasiyahan sa sagot. Patuloy na nag-imbestiga si Dr. Banks. Sa parking lot, kung saan nagtangka si Emily na magpakamatay, nalaman niya na nakasuot ng seatbelt si Emily nang mag-crash. Sunod naman, nagpunta siya sa opisina ni Emily para magtanong tungkol dito. Sa kanyang lugar ng trabaho, binanggit ng kanyang amo ang isang quote ni William Styron tungkol sa poisonous fog bank, ang mga salitang ginamit ni Emily para ilarawan ang kanyang depresyon. Nalaman din niyang walang kaibigan si Emily na nagngangalang Julia. Gaya ng sinabi ni Emily, inirerekomenda ng kaibigan niyang si Julia ang ibang gamot para sa kanya. Nagsimula nang magduda si Dr. Banks na nagpapanggap lang si Emily sa kanyang kalagayan para masabit siya at lokohin ang publiko. Para patunayan ang kanyang hinala, pumunta si Dr. Banks sa ospital para harapin si Emily. Pero parang may paliwanag si Emily sa lahat ng ito. Hindi niya matandaan kung saan niya nakuha ang term na poisonous fog bank, pero sinabi niyang ganoon talaga ang nararamdaman niya noon. At si Julia pala ay kaibigan niya mula sa bar. Para mas lumala ang kanyang kalagayan, natanggal siya sa trabaho bilang konsultant dahil sa kaso. Mabuti na lang at nalaman niya na may isang kumpanya na kumikita mula sa pagbagsak ng Ablexa at ginamit niya ito bilang lead para mag-imbestiga ng mas malalim. Sa bahay, ikinwento niya ang posibilidad na ito kay Deirdre, pero hindi na siya pinapansin ng kanyang asawa sa nakaraang ilang linggo. Ang tanging inaalala niya lang ay ang kasong ito. Wala siyang oras para sa kanyang pamilya. Talagang iniwan niya sila. Naiinis at pagod na si Deirdre sa kanyang obsesyon dito. Kinabukasan, dinalaw ulit ni Dr. Banks si Emily. Sa sesyon na ito, ibibigay niya kay Emily ang sodium amytal o truth serum, para patunayan sa korte ang kanyang kawalang kasalanan. Ipinaliwanag niya na makakaramdam siya ng kaginhawaan, at pagkatapos ay makatulog dahil sa antok. Nang magkabisa ang serum, nagsimula ng magtanong si Dr. Banks ng pangkalahatang tanong, at sa huli ay nagtanong tungkol kay Martin. Pero bago pa siya makapagtanong ng iba pa, nakatulog na si Emily. Dinala ni Dr. Banks ang video na ito sa detective. Lumabas na hindi pala binigyan ni Dr. Banks si Emily ng sodium amytal o anumang gamot.
Talagang tubig lang na may asin ang binigay niya. Ibig sabihin, nagpapanggap lang si Emily na nakatulog at nagsisinungaling siya sa buong panahon na ito. Pero tingin ng detective ay huli na, dahil sarado na ang kaso at ang pagsisimula ulit ng investigasyon ay ibig sabihin ay nabigo sila. Hindi sumuko si Dr. Banks at hiniling sa kanyang kasamahan na si Jin na suriin si Emily. Pero tulad ng ibang tao, sinabihan siya nitong mag-move on na lang. Nang bumalik si Dr. Banks sa ospital, sumuko na siya at gusto na niyang magpaalam. Napansin niyang nasa listahan ng mga bisita ni Emily ang pangalan ni Dr. Siebert, kaya kinausap niya ito tungkol dito. Pero sinabi ni Dr. Siebert na tumawag mismo sa kanya si Emily dahil nagagalit ito sa kanya tungkol sa amethyl. Nang umalis si Dr. Banks, kinuha ni Dr. Siebert ang isang bug codes ng mga larawan nina Dr. Banks at Emily sa lobby noong araw ng pangalawang pagtatangka ni Emily, at ang mga nakakapanghinayang na larawan ni Emily sa kama. Pagkatapos ay tumawag siya sa isang tao para ihatid ang mga ito kay Deirdre. Nang umuwi si Dr. Banks, nakabukas na ang mga nakakapanghihinayang na larawan ni Deirdre. Pero matapos siyang sampalin ng kanyang asawa, ikinwento pa rin niya kung paano pinatunayan ng mga larawang ito ang kanyang teorya na sinusubukan siyang masabit nina Emily at Dr. Siebert. Pagod na lumabas si Deirdre sa apartment at iniwan siyang mag-isa. Matapos makatanggap ng voicemail mula kay Dr. Siebert, dinalaw ulit siya ni Dr. Banks. Sa pagkakataong ito, nag-frank siya, at sinabing-sinabi na sa kanya ni Emily ang lahat tungkol sa kanilang plano. Gumana ang Frank, nagalit at natakot si Dr. Siebert at sinabihan siyang iwan na sila. Nadama niyang tama siya, at nagplano siyang itakda si Emily laban kay Dr. Siebert. Ipinagbawal niya kay Emily na lumabas sa ospital at sinabi niyang nagtatrabaho na siya para kay Dr. Siebert at plano nilang ipakalimutan sa kanya ang katotohanan. Para kumbansihin siya, nagayos siya ng isang lihim na pagkikita kay Dr. Siebert kung saan makikita ni Emily mula sa kanyang bintana. Kaya ngayon, talagang naniwala si Emily sa kasinungalingan ni Dr. Banks na nagtutulungan sila. Pagkatapos noon, nagpa siya si Emily na makipagtulungan sa kanya at inilabas niya ang buong kwento. Binigay ni Martin sa kanya ang pangarap na buhay noon, hanggang sa biglang mawala ang lahat sa kanya. Pagkatapos ay nalungkot siya at nakilala si Dr. Siebert mula sa isang therapy session. Ang kanilang mga pagkikita ay naging isang relasyon. Di nagtagal ay nagsimulang magtulungan sila. Tinuruan ni Dr. Siebert si Emily tungkol sa mga side effect ng mga gamot at tinuruan naman siya ni Emily tungkol sa mga financial derivatives at deals. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng impormasyon, gumawa sila ng isang malaking plano para maghigantay kay Martin dahil sa pagsira sa pangarap na buhay ni Emily. At para makuha ulit ang pangarap na buhay, nagpapanggap siya na nagsusuka sa trabaho, pati na rin ang dalawang pagtatangka niya sa pagpapakamatay, at syempre, gising siya ng gabi na pinatay niya si Martin. Matapos niyang malaman na balak nilang panatilihin siya sa ospital magpakailanman, nag-alok siya ng ibang deal para ibunyag ang katiwalian ni Dr. Siebert. Pumayag siya at pinayagan siyang lumabas sa ospital. Pumunta si Emily sa opisina ni Dr. Siebert at kumilos na parang walang nangyari. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang corrupt na plano, napansin ni Dr. Siebert na may suot na wire si Emily. Nang subukan niyang tumakas, nandoon na ang mga pulis sa kanyang pinto. Pero hindi alam ni Emily na ginamit lang siya ni Dr. Banks para sa kanyang sariling kapakanan. Hindi lang basta pakakawalan ni Dr. Banks si Emily. Ibabalik niya ito sa ospital. Bilang kanyang psychiatrist, inireseta ni Dr. Banks ang Thorazine at Depo at inilarawan ang hindi kanais-nais na mga side effect ng mga ito. Ipinadala siya pabalik sa mental ward dahil tumanggi siyang magpagamot. Sa huli, nakuha ni Dr. Jonathan Banks ang kanyang pamilya at buhay pabalik habang nagdurusa naman sina Dr. Victoria Siebert at Emily Taylor sa natitirang bahagi ng kanilang buhay.